Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Herisa. Nasa late 20s at nagtatrabaho bilang call center agent dito sa Taguig City. Papa Dudut, ngayon pa lamang ay aminin ko na may pediophobia ako. O takot akong makakita o makahawak ng isang manika. Hindi naman ako ganito dati. May mga pangyayari lang talaga na nasaksihan ko na nagdulot ng matinding takot sa akin sa manika. Ang ibabahagi ko sa kwento ko ngayon ay 3 magkaibang pangyayari at lahat ay may kinalaman sa isang manika. Ang una kong kwento ay nangyari dito sa bahay namin, Papa Dudut. Pangalawang lipat na namin dito sa village lang din mismo. Yung una. Noon pa man ay marami na ang katatakutan ang nangyari dito sa bahay. May isang pamilya dito na nakikitira, nakakantahan ka sa CR. Mga kaluluwang idadabog lahat ng pinto at cabinet sa bahay at iba pa. Pero focus muna tayo doon sa manika. 2 palapag tong bahay namin at yung kwarto ko, isa sa 3 kwarto sa itaas ng bahay. Noong time na to ay bihira akong makatulog sa kwartong to dahil doon ako nakikitulog sa kwarto ng magulang ko para tipid sa aircon. Kaya tambayan ko lang bali ang kwarto ko, tapos yung kalahati ng cabinet ko ay ginawang tambakan ng mga laruan namin ng kapatid ko. Kasama sa mga laruan sa loob yung laruan ng mga kapatid ko. Yung baby alive. Yung manika na kailangan mong padidehin, palitan ng diaper tapos ay umiiyak na parang bata talaga. Natatandaan ko na pinangalanan pa nga namin ito ng kapatid ko na Mara na base sa Maranata na model ng manika. Papa Dudut, hindi ko iniintindi yung mga manika sa cabinet ko kahit na minsan ay naririnig kong nagsasalita sila ng kusa kapag pinipindot mo yung buton sa tiyan nila. Iniisip ko na baka naipit lang sa ibang laruan o medyo faulty na yung aparato dahil matagal nang nakatambak ito. Hanggang nung isang gabi mga around 8 PM noon, nakahiga ako sa kama sa kwarto ko nang biglang may kumatok sa pintuan. Agad-agad akong tumayo para silipin kung sino ang kumakatok. Pero pagbukas ko ng pintuan ay walang tao, kaya naman bumalik ako sa pagkakahiga. Maya-maya pa ay muli akong nakarinig ng kumakatok, kaya muli akong tumayo para sumilip sa labas ng kwarto. Papalapit na ako sa pintuan pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkatok na naririnig ko. Pagbukas ko ng pintuan ay wala namang tao pero tuloy pa rin yung katok. Nung pakinggan kong maigi, yung pinanggagalingan ng katok ay galing ito sa loob ng cabinet sa mismong parte kung nasaan nakatambak ang mga laruan kasama yung mga manika. Siyempre nilapitan ko yon at binuksan. Nagulat ako nang makita kong mag-isang manikang si Maranata na nakatayo sa loob ng cabinet habang ang ibang mga manika ay nasa gilid lang kasama ng ibang mga laruan. Kinuha ko naman si Maranata. Pinagmasdan kong mabuti ang kanyang mga mata. Natakot ako, Papa Dudut, kasi parang may buhay ang kanyang mga mata. Tapos ay bigla pa itong kumurap sa akin kaya nabitawan ko ang manika. Nang bumagsak na ito sa sahig, Papa Dudut, ay biglang nagsalita ang manika. "Wanna play with me?" Paulit-ulit yon. Siguro yung mga 6 na beses.
Bagamat nakaprogram yon doon sa manika ay nakakakilabot pa rin lalo na't walang pumipindot ng buton niya sa tiyan niya. Hindi nga nagtagal ay nagsalita ulit si Maranata. "Huwag kang matakot, Herisa, maglalaro lang tayo." Sa puntong yon, Papa Dudut, ay doon ako natakot. Napatakbo ako palabas sana ng aking kwarto. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko mabuksan ang pinto. Nagsisigaw ako noon at pinaghampas ko ang pinto. Pero walang nakakarinig sa akin. Mamayang kaunti ay bumaling ulit ako sa manika at tumaas ang balahibo ko sa buong katawan. Nang makita kong unti-unting tumayo at humarap sa akin ito. Lalo akong nagsisigaw nang bigla itong lumapit sa akin at lumundag nang nasa paanan ko na siya. Siyempre nagsisigaw ako at naihagis ko ang manika. Pero Papa Dudut, muling nagsalita ang manikang si Maranata. "Masakit yun ah. Ayaw mo sa akin? Pues ayaw ko rin sa'yo," sabi ng manika nang unti-unting nag-iba ang boses. Dahil doon ay napasigaw ako hanggang sa umikot ang paningin ko at mawalan ng malay. Nagising na lamang ako sa malakas na katok ng pinto. Pagdilat ko'y maliwanag na ang labas at pumasok na ito sa kwarto. Agad kong binuksan ang pinto at nakita ko si Mama. Umiiyak ako ng umiiyak noon at ikinuwento ko ang aking naranasan ng gabing yon. Pero noong hinanap ko ang manikang si Maranata ay wala na ito. Siya namang pagdating ng kapatid kong si Elsa. At nanlaki ang mga mata ko nang hawak-hawak niya ang manikang si Maranata. Dahil sa galit at takot ay inagaw ko ang manika sa kapatid ko at syempre umiyak ang kapatid ko. Nagalit naman si Mama at binawi sa akin ang manika at muling ibinalik ito kay Elsa. "Ano ba nangyayari sa iyo, Herisa?" Galit na wika ng mama ko sa akin. Na obviously hindi naniniwala sa sinumbong ko sa kanya na sinasaniba ng manikang si Maranata. Pero Papa Dudut, nang araw na yun ay narinig ko ang serbato ng truck ng basura. Nagkaroon ako ng ideya para mawala ang manikang may sapi. Nang malingat si Elsa ay kinuha ko ang manika at lumabas sa bahay. Tiyempo namang nasa tapat ng bahay namin ng truck ng basura at doon ay itinapon ko ang manikang si Maranata kasama ng iba pang mga basura namin. Hindi talaga ako umalis sa kinakatayuan ko hanggat hindi umaalis ang truck ng basura. At nang mawala na ito sa aking paningin ay nakahinga na ako ng maluwag. Kasabay ng malakas na pag-iyak ng kapatid ko sa loob ng bahay. Alam kong ako ang sisisihin ni Mama kung bakit nawala ang laruan na manika ni Elsa. Pero ayos lamang sa akin. Kahit paluin pa niya ako. Wala akong pakialam. Ang importante ay na-dispatch ako na si Maranata. Lumipas ang maraming taon. Nagdalaga na rin ako at nakatungtong ng kolehiyo. Nakalimutan ko na noon ang tungkol sa manikang si Maranata. Pero may phobia pa rin ako sa mga manika, Papa Dudut. Samantala hindi naman ako boyish pero mas prefer ko ang makipagkaibigan noon sa mga lalaki kumpara sa mga babae. May dalawang best friends ako, sina Aldrich at Rap, na nakilala ko noong high school ako. Palagi kaming magkakasama lalo na pagdating sa ghost hunting. Minsan pa nga ay sinubukan naming maghunting ng aswang. Pero hindi namin sure kung aswang ba yung na-encounter namin noon o isang mabangis na hayop lang. Ganon pa man ay nakaligtas kami at patuloy lang kami sa aming mga weird adventures. Noong pagtungtong namin ng kolehiyo ay nagpatuloy yung communication namin sa teacher namin noong high school na dito lang din nakatira sa loob ng village. Halos gabi-gabi kaming pumupunta sa bahay ng teacher kong ito. Tapos magiinom lang kami tapos ay magluluto ng maraming pagkain. Dating seminarista itong teacher namin na ito at may karanasan sa mga exorcism. Kaya marami siyang nagkikwento sa amin pagdating sa mga katatakutan. Siyempre kami naman ay may kanya-kanyang kwento ukol sa paksa. Pero pag itong si Aldrich ang nagkwento, kinikilabutan talaga kami. Yung kaibigan kasi namin na ito ay may parang special powers at hindi siya yung normal na may third eye na nakakakita lang. Ginagamit daw siyang instrumento ng mga kaluluwa para makipag-communicate dito sa lupa
Kaya naman todo papansin talaga sa kanyang mga kaluluwa. Kahit yung black figure na nakatira dito sa kwarto ko ay sumasama sa kanya noong bumisita siya dito sa bahay. Papa Dudut, maraming mga tipikal na kwento si Aldrich tulad ng mga umuusog na upuan sa dining nila pag madaling araw. Yung hindi mawalang kutob na parang may nanonood sa'yo. Nanghahaplos. Pakita sa bangungot, papakita in person at iba pa. Nakwento niya na rin na may dati nang nagbigti sa bahay nila at may mga gamit na silang nadatnan paglipat nila doon sa bahay. Madalas naming maging kwentuhan yung mga ganitong bagay. Parang normal na lamang bang topic sa amin pag magkakasama kami. Hanggang nung isang gabi, habang nagkukwento itong si Aldrich, nung ma-bring up na naman yung katatakutan, nabanggit niya yung pangyayari sa bahay nila na nagko-computer siya tapos ay nararamdaman niyang may makate sa likuran niya. Kinibit balikat niya lamang yung kate hanggang sa mapansin ito noong kuya niya at tinanong kung ano ang nangyayari sa likod niya. E di itong kaibigan namin agad na sinilip sa salamin. Ang nakita niya ay malaking sugat sa likod niya na hugis ng krus na nakabaliktad at parang gawa ng matalas na kuko. Matapos itong marinig ng guro namin ay agad siyang tumayo at sinabi sa amin na magsitayo na kami at pupuntahan namin ang bahay ni Aldrich ngayon din. So bali ako, yung teacher namin, si Aldrich at si Rap ay nilakad papunta sa bahay ni Aldrich since walking distance lang naman. Pagdating namin ay tumayo kaming apat sa tapat ng gate at nagsimulang makiusap yung guro namin sa kawalan. Maya-maya pa, ang sabi niya ay may kausap siyang batang babae pero baka pwedeng umalis daw muna kaming dalawa ni Rap dahil natatakot daw yung bata sa bantay naming dalawa. Siguro ilang hakbang lang ang inalayo namin ni Rap kaya medyo maririnig mo ang mga sinasabi nila. Sumasabay kami ng dasal ng Latin ni Rap sa gilid ng marinig kong utusan ng guro namin si Aldrich na kung pwede kunin niya yung bagay na nadatnan na nila sa bahay nung lumipat sila dito. Pumasok si Aldrich sa loob ng bahay at makalipas ang ilang minuto ay lumabas siya at bitbit niya sa mga kamay niya ang isang manika. Kahit malayo ay tanaw na tanaw ko ang manikang hawak ni Aldrich at kinilabutan ako kasi parang may kamukha siya. Si Maranatha. Bagamat aware naman ako na mass produce ang Maranatha dolls, pero parang iba ang dating sa akin ng manikang natatanaw kong hawak ni Aldrich. Alam kong may something wrong talaga. Pagkalabas ng kaibigan ko na hawak ang isang Maranatha doll, ay mas lalo akong napamadali ng pagdarasal. Nagbabaka sakali na mas marami akong masisingit na prayers kasi sobrang takot na talaga ako. Tapos ay kita ko si Aldrich at yung guro namin na hawak nila yung manika sa tigisang kamay tapos ay may kinakausap sila sa loob ng bahay na parang nasa garahe. Kung hindi ako nagkakamali, dito yung mga may nagbigti na dating rumirenta sa bahay. Ayon kay Aldrich. Anyway, patuloy kaming nagdarasal ni Rap nang biglang sabihin ng guro namin na natuluyan nang natakot yung bata sa mga bantay na kasama namin ni Rap. Kaya naman naghiwa-hiwalay na kami para magkanya-kanyang uwi na. Gabi-gabi pa rin kaming pumupunta sa bahay ng guro namin pagkatapos ng gabing yon. Pero dinadaan-daanan na lamang kami noong guro namin at tatanguan lamang kami pag-aalokin namin ng tagay. Umabot din siguro ng 2 linggo na tanging yung landlord niyang naging kaibigan din namin ang tanging nag-entertain sa amin pag nandun kami hanggang noong gabi na napagpasyahan ng guro namin na muling makiupo at makihalubilo sa amin. Ang kwento ng guro namin, may nakakausap nga daw siyang batang babae doon sa bahay nila Aldrich at yung manika nga daw talaga ang pinanghahawakan nilang material na bagay dito sa lupa. So bali marami sila sa bahay na yon. Noong natakot daw yung bata sa bantay namin, ang ginawa ng guro namin ay dumampot ng stick sa gilid ng kalsada at pinato papunta sa bakuran ng bahay at bumulong daw siya. Nang paghanda ka na,
makipag-usap sa akin ay ibalik mo lang tong stick. 2 linggo daw niyang hindi kinayang makipag-usap sa amin sa sobrang takot dahil pag-uwi daw niya ng gabing galing kami sa bahay nila Aldrich ay nakapatong daw sa kama niya yung stick. Pero yung manikang hawak ninyo, meron din noong yung kapatid ko dati, may sanib. Pagkatapos nun ay ikinuwento ko sa kanila yung naging karanasan ko sa manikang si Maranata at kung paano ko ito dinispatcha. May babaeng kapatid ka pala, nagtatakang tanong ni Rap kay Aldrich. Tumango naman ang kaibigan ko. Kwento niya sa amin, meron siyang kapatid na babae na nagngangalang Donna. Nakapulot daw ito ng manika sa tabi ng puno sa labas ng bakuran nila. Ito nga raw yung Maranata doll. Naging paborito raw ito ng kapatid niya. Yun nga lang daw ay napansin ni Aldrich ang pagbabago sa ugali ng kanyang kapatid. Nung una ay masayahing bata daw si Donna, makulit at malambing. Pero simula daw nang dumating yung manikang si Maranata ay naging magagalitin daw ito at naging palasagot sa mga magulang niya. Hanggang sa isang gabi, nangyari ang hindi inaasahan sa kanilang pamilya. Nasagasaan si Donna nang lumabas ito ng kanilang bahay, dala-dala nito ang manikang si Maranata. Pero nilinaw ni Aldrich na iba yung batang nagpapakita sa bahay nila sa kapatid niya. Ang ipinagtataka daw ng kaibigan ko. Ni minsan ay hindi nagpakita sa kanya ang kaluluwa ni Donna. Sabi naman ng teacher namin baka nakapunta na raw agad ito sa liwanag kaya hindi na nagpapakita o nagpaparamdam sa kanya. Samantala habang nagkwekwentuhan pa sila ay inisip ko na baka yung Maranata doll na itinapon ko ang Maranata doll na napulot daw ng kapatid ni Aldrich ay iisa. Since nasa isang village lang naman kami. Pero hindi ko na yon sinabi pa kay Aldrich. Baka kasi balik pa sa akin ang kaibigan ko yung manikang yon at ayaw ko nang makita pa yon. Lumipas pa ang ilang araw ay naging maayos naman ang lahat. Tuloy pa rin ang bonding na magkakaibigan kasama ang teacher namin. Pero isang gabi ay nag-message sa akin si Rap at ibinalita niya sa akin ang isang nakakagimbal na nangyari. Natagpo ang patay si Aldrich, tadtad ang saksak sa buong katawan. Ganon din ang nangyari sa teacher namin. Natagpuan din ito sa kanyang kwarto na tadtad ng sugat sa buong katawan at wala ng buhay. Agad kong tinanong kung may mga suspect na ba sa pagpatay sa dalawa. Ang sabi lang ni Rap ay sa kaso ni Aldrich ay yung lasenggong kapatid ng bunso ang pinagbibintangang pumatay. Sa kaso naman ng teacher namin, para daw cold case kasi mag-isa lamang ito sa bahay at mukhang hindi naman daw pinasok yung bahay. At saka may CCTV footage daw sa tapat ng bahay ni teacher at wala naman daw nakitang pumasok sa loob na ibang tao. Papadudot, nanlumo ako sa sinapit ng kaibigan ko at ng aming guro. Hindi ko alam pero bigla akong kinutuban noon na hindi lang basta krimen ang nangyari sa kanilang dalawa. Para kasing may hiwaga o kababalaghang bumabalot sa kanilang pagkamatay. Kinabukasan naman papadudot habang palabas ako sa bahay para pumunta sa burol ni na Aldrich at ng guro ko ay naging bala ko sa akin nakita sa sala. May nakaupo kasing manika sa sofa. At hindi lang ito basta manika papadudot. Nagbalik na si Maranata. Halos manginig ang buong katawan ko noon at napaatras talaga ako sa sobrang takot nang makita ko ang kinakatakutan kong manika. Hindi ko naman namalaya na nasa likod ko na pala si Mama. Anak, anong nangyayari sa iyo at takot na takot ka? Concerned na wika ni Mama sa akin. Anong ginagawa ng manikang yan sa bahay natin, Ma? Kumpronta ko kay Mama habang tinuturo si Maranata. Nakita ko yung manika ng kapatid mo doon sa garahe natin. Kay tagal niyang hinahanap ni Elsa noon tapos doon lang pala na misplace, sagot ni Mama sa akin. Si Elsa noon ay nasa pangangalaga ng aking ama noong maghiwalay ang mga magulang namin. Ako naman ay mas pinili kong manatili noon kay Mama. Ma, itapon niyo na yan. May sapi ang manikang yan. Naibulalas ko. Bakit ka naman itatapon? Kontra pa ni Mama. Hindi ko itatapon yan, maayos pa yung manika. Baka isama ko na lang yan sa mga idodonate nating gamit.
Dagdag pa niya. Hindi ko makuhang alisin ang mga mata ko sa manikang si Maranata na noon ay nakatingin din sa akin, Papa Dudut. Ramdam na ramdam ko talaga na merong something sa loob ng manikang yon, kaya hindi ko na hinangad pang lumapit man lang sa manika o kahit man lang hawakan ito. Ayaw ko. Pakiramdam ko kasi muling pinasok ng dyablo ang aming bahay. Dumating ang araw ng Lunes, 1:30 AM. Hindi ako makatulog kasi una ako lang mag-isa sa bahay kasi sila Papa at Mama ay pumunta sa probinsya namin sa Rojas City sa pinsa namin. Kasal kasi at kasama nila sina Elsa at ang half-sister ko sa ama na si Betty. So ayun na nga, ako lang mag-isa. I just can't sleep. Feeling ko may nakasilip kasi sa bintana. Pero pag tinitingnan ko lang mga puno lang na hinahangin ng mga dahon. Browse na din ako ng browse sa Facebook at Wattpad para lang malibang at baka sakaling antukin. Samantala bago umalis pala si Mama ay nilagay ko ang manikang si Maranata sa labas ng bahay. Kaya pagkaalis ng nanay ko at noong sumapit ang dilim ay nakarinig na ako ng mga paggalaw at mga kaluskos doon sa garahe. So yun na nga, gising pa ako noon ng ilang oras kakabasa ng Wattpad. Tinignan ko ulit ang relos ng cellphone ko. 2:24 AM na. Hindi pa talaga ako inaantok. Napatigil ako sa pagkalikot ng cellphone ko nang umalulong yung mga aso. Alam niyo naman yon, yung awo. Iniisip ko na baka may tao kaya dahan-dahan ako sa paglalakad at sumilip sa window. Pagsilip ko'y kinilabutan ako, Papa Dudut. May matandang babae na nakatingin din sa akin at ang lapit pa sa mukha ko. Natakot ako kasi ang gulo ng buhok niya at yung ngipin niya ay mga bulok na kulay itim. Pero parang nakita ko na ang matandang ito. Hindi ko lang mamukhaan masyado kasi madilim at saka nahaharangan pa ng buhok niya ang mukha niya. Ganun pa man ay isinantabi ko muna ang takot ko at tinanong ko siya. Nay, bakit po kayo nandito? Madaling araw pa lang po. Wala po si nanay dito. Sabi ko habang kinikilabutan. Hindi siya sumagot. Instead ay pumikit siya at nagdasal. Tapos ay may hawak siyang manika. Nang mapansin ko ang manika ay nagpanik na ako. Kasi ang hawak niya ay walang iba kundi si Maranata. Tinawag ko ulit siya pero hindi na siya tumingin pa. Maya-maya ay tumawa siya ng mahina at umalulong ulit ang mga aso. Promise, Papa Dudut. Takot na takot po ako. Gusto kong humingi ng tulong kaso'y napakalayo ng mga kapitbahay namin. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at nagdial sa number ni na tatay kaso'y off ang cellphone nila. Sinubukan ko yung kay nanay, nag-ring pero maya-maya ay namatay na rin. Tumingin ulit ako sa labas kaso'y wala nang matanda pero nasa bintana na si Maranata. Nakatayo ito at nakatingin sa akin na para bang may buhay ito. Sinarado ko ng maigi yung bintana at tumakbo ako papunta sa kama at pinilit na makatulog na. Kinabukasan mga 9 AM ay nagising ako sa ingay sa labas. Dumating na pala si Mama. Paglabas ko ng kwarto ay nagulat ako na may dugo sa hapagkainan. Tinanong ko sila kung ano yon at ang sagot ay yun daw ang dapat tatanungin niya sa akin kasi ako naman daw ang tao sa bahay. Hindi ko naman may paliwanag kasi never pa akong pumatay ng hayop. Insekto lang. Paglabas ko naman ay nakita kong nakahandusay ang alaga naming aso, pati na rin ang mga sisiw na inaalagaan ko ay patay na at nilalangaw pa. Kaya nilibing namin kaagad yon. Kinagabihan nasa kwarto na ako at gumagawa ng report. Natapos ako bandang 11 PM kasi 4 yung report ko at sabay-sabay pa. Matutulog na sana ako nang may sumitsit sa akin. Dumungaw ako ng konti sa bintana at nakakita ng pa. Inisip ko na baka si Mama lang yon, kaya sinarado ko na yung bintana at humiga na. Alauna ng madaling araw ay nagising ako sa labas ng kalabog sa bahay. Sa sobrang gulat ay lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kwarto ni nanay. Tinanong nila ako kung bakit daw ako umiiyak. Ang sabi ko ay may kumalampag sa kwarto. Lumabas naman ang kwarto niya si Mama at tinignan ang kwarto ko pero wala naman daw. Tumabi na lamang ako kay nanay na matulog. Kinaumagahan, Papa Dudut, ay hindi ko alam pero ang sama ng pakiramdam ko. Sobrang nahihilo ako at hindi ako makabangon.
Dinala ako ni mama sa ospital para ipa-check up. Tapos ay suka ako ng suka. Tapos pag naiidlip ako ay naalala ko yung mukha ng matandang babae at nagdadasal. Kaya naman nagigising ako at sumusuka ulit. Lumabas ang lab test ko na wala naman daw kahit na anong sakit, pero inaway ni nanay yung nurse kasi kung walang findings, bakit daw ko nagkakaganito? Buti na lamang at dumating noon ang papa ni mama na si Tita Joy at inawat niya ang mama ko sa pakikipag-away. Sabi pa ni tita, bakit daw hindi nila itry sa albularyo kay Manong Atoy. Ang dami niyang ginawa at hindi ko yon maintindihan. May mga manok na ginamit at mga dahon-dahon tapos kandila. Tinanong niya kami kung may kagalit ba kami. Sagot ko naman ay wala. Pero sabi ng albularyo matagal na panahon na daw ang lumipas at may nagalit daw kay mama at ako at ang kapatid kong si Elsa ang pinupuntirya niya. Matandang babae daw na mangkukulam at ayon sa albularyo malakas daw ang kapangyarihan ng mangkukulam. Kaya kailangang may mahanap na bagay na ibinigay niya sa amin at yun ang gagamitin niya para maialis ang sakit ko. Naikwento ko din kina nanay at Tita Joy nung nagpakita ang matanda ay hawak nito si Maranata. Tapos ay naikwento ni mama sa amin na napulot nga lang daw niya si Maranata sa tapat ng bahay namin at kinuha niya ito kasi maganda at mukhang bago pa. At sinabi ng albularyo na yung manika na yon ang ginamit ng mangkukulam para makapaghiganti sa aking ina. Naputo lang daw sandali ang sumpa nang itapon ko ito sa truck ng basura pero bumalik ito sa amin para tapusin na ang kanyang misyon. Sabi pa ni Manong Atoy kailangan daw na hanapin ni na mama at Tita Joy si Maranata at dalhin ito sa albularyo. Nakita naman nila si Maranata sa loob ng garahe. Agad nila itong kinuha at tinakbo sa albularyo. Pagkaraan ng ilang ritual ay sinunog ng albularyo ang nakakatakot na manika. Sa puntong yun ay alam ko nang hindi na magbabalik si Maranata kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Matapos ang isang araw ay bumuti na ulit ang pakiramdam ko. Tapos ay dumating si Tita Joy sa bahay at binisita ako. Dinalhan ako ng saging. Pero kasabay noon ang pagkamatay ng isa naming kamag-anak, si Lola Remedios. Kahit kamag-anak namin ito ay hindi namin ito masyadong kaklose. Sa buong buhay ko ay parang 3 beses ko lamang itong nakita. Pero kahit papaano ay medyo pamilyar ako sa kanyang mukha. Biglang naalala naman ni mama na si Lola Remedios ang huling nakaaway niya dahil sa partehan ng lupa. At pagkatapos nga niyang makaaway ang matandang kamag-anak ay siyang paglitaw ng manikang si Maranata. Napaisip tuloy kami ni mama, hindi kaya si Lola Remedios ang nagpakulam sa akin. At siya rin yata yung matandang babaeng nagpakita sa akin nung umalis si mama para dumalo ng kasal ng aking pinsan. Kaya pala parang pamilyar yun sa akin noong nagpakita siya nung madaling araw na yon. Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ko pa din lubos na maisip na totoo pala ang ganon. Kaya simula noon ay nagdarasal na ako at nagsisimba kada linggo. Takot pa rin ako sa mga manika hanggang ngayon dahil kahit na anong gawin ko ay hindi matanggal sa isipan ko ang karanasan ko sa manikang nagngangalang Maranata. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking liham at sana ay mabasa nyo ito. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Herisa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.